Sa oras mo ito mga minamahal, tayo po idarako na sa pinakamahalagang bahagi po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Hinihiling ko po mga minamahal na tayo pong lahat ay panandali ang tumayo. Maging pong nasa labas, pumasok na po tayo sa loob mga minamahal. At sama-sama natin mga minamahal pag-aaralan ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, ating beloved Brother Fred Ignacio. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. God bless you po, Brother Jeremy. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilan mo pagpalaan ng mga mga Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal. Pangsus, kayo nagpupukrit. Salamat sa iyo, Diyos. Sa malayang pagkakataon, pilagay mo sa amin upang aming pumapakinggan ng banal na salita. Ang aming dalangin Diyos, magsilbi itong pagkain ng aming mga kaluluwa. Kabagang mo po ang aming mga webcast viewers, bigyan sa ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Mala Panginoon, magsilbi pagkain ito na aming kaluluwa. Mala Panginoon, ang iba lingkod, patnubayin mo po sa wagat kung sa akin wala akong magawa. At sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway. Lahat ng demonyo at lang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos, makabalik po tayo sa ating upon. Minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat, ay nawa ko lamang sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal pa sa Kristo. At ako'y babati sa magandang hapon, nagbibigyan dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willis Tado Almeida, Time Prophet of God, at sa buong sambayan natin mula Pastor. Patuloy po natin sinasariwang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Willis Almeida. Magandang hapon sa ating lahat. Punin natin dakilang Diyos. Nasabi po ng mga hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos, bagong taon, bagong buhay. Sa ating minamahal ko, binago na tayo ng ating dakilang Diyos na tayo pumabautismuhan sa pangalan natin, Pastor Cristo, minamahal ko. Kaya nga po, ating topic ngayon ay bagong buhay. New life, minamahal. Hindi po tayo kinakailangang maging masaya ng naglalasing, pagbagong taon. Hindi kinakailangan kasama ng barkada. Ibang lingkod, minamahal ko, nung kami po ay mag-celebrate sa dako po ng Marilao, Bulacan. Free-kwan pa kami, libre pa kami ng fireworks. Bakit minamahal? Yung isang katabing iglesia rin minamahal ko, sila gumamit ng fireworks. Libre tayo minamahal. Hindi tayo gumastos. Hindi naman tayo kinakailangan maging maligaya pagka nagpapaputok na labintador. Ang sabi nga ng ibang lingkod, tanong ko sa mga salibutan, minamahal, bakit teka pinapaputok ng labintador? Para tanggalin ang malas? Sabi ko, wala sa kalsada ang malas na sa loob ng bahay. Doon paputukin. Ay, hindi ka, baka masunog na yung bahay. Hindi mawawala yung malas kasi ang malas sa loob ng bahay. At kung gusto mo mawala ang malas talaga, balutin mo yung katawan mo ng labintador at paputukin mo. Buong katawan. Tingnan natin kung umalis ang malas. Ang katunayan ng minamahal ko, ang tao ka nagiging bago ng dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang totoo minamahal. Kaya nga po, ang daigdig na ito, minamahal, ni kailanman hindi ito magbabago hanggang hindi lumapit sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Yung po katotohanan, minamahal. Ano dahilan, minamahal ko? Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Kinakailangan, minamahal ko, may tumubos sa ating kasalanan. Basahin natin, minamahal ko, Roma 3:23. Praise God. Ito po sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma, ang kabanata 3, talata ay 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. For all have sinned that come short from the glory of God. Nakita po natin, minamahal. Sabi nga po nung nag-uusap kayo ng mga co-preachers ko, minamahal, mabuti pa si Colonel Capal at saka si SPO4 Nebres, nakapag-retiro pa sila. Yung balingkod, minamahal ko nung matanggal akong servisyo, tinanggal talaga ako, wala akong pensyon. Yung pala, minamahal ko, Diyos ang magbibigay sa akin ng pagpapala. Kaya kasi mas mainam din, minamahal. Sabi nga, hindi na kinakailangang magtrabaho pa, minamahal, sapagkat kumpleto ang Diyos pag magbigay, minamahal. Ang pinagpepere ng ibang lingkod, minamahal, ang pinagpepere ng tao sa libutan, sana gumanda yung bahay ko, sana maging bago yung sakyan ko. Ang prayer ko, minamahal, lumakas na ang aking pisikal ng katawan at madagdagan lang yung aking pananampalataya. Yun lang, minamahal. Sapagkat ang Diyos ay nagpo-provide, minamahal ko. Kaya nga, welcome po sa ating po mga baguhan, minamahal ko. Welcome to the family of God. Nasumpungan nyo, minamahal ko, sabi nga, hindi nyo pinili ang Diyos, ngunit pinili kayo ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sabi minamahal, bigyan mo ng kahalagahan sapagkat alam ko, minamahal ko,
ang tao hindi naghahanap ng Diyos. May kailanman pagka may pera, hindi, beer house. Diba? Beer house ang hinahanap niyan. Ang sabi ko, ulitin ko, sila nga ako minamahal ko, nakapag-retiro pa, ibalik ko, sabi ko, hindi ba ako ng gobyerno minamahal? Kaya nga po, maraming salamat sa gobyerno, napaaga yung aking paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi na kailangan ng pensyon sapagkat ulitin ko minamahal ko, ang Diyos na nagpapala, minamahal sa iyo ba lingkod. Sabi nga po, ulitin ko sa mga bagon, minamahal ko, nung ako'y nasa serbisyo pa, hindi nga ako makapunta ng Divisoria eh. Baka mawala ako eh. Pero ako po minamahal, naka 25 beses nang sumakay ng international flight. So, 25, sabihin natin, mga about sa 48. So, ganun minamahal. No plane ticket paid. So, bagong buhay minamahal. Nung araw, ganun ka lang, walang bayad. Pero ngayon, minamahal ko sa kanila plano, ticket lang. You go that way, sir. Ganun minamahal. Ang Diyos, pag nagbago ng buhay ng tao, minamahal ko, baguhin ka. Purihin ang ating dakilang Diyos. So, minamahal ko lahat nagkasala, minamahal ko. Balingkod, sabi ko, nung araw, naalala, binabangit ko kasi yung pangalan, minamahal. O si S.P.O. Borneves, kung manakit siya nung araw, may talagang kwan. Ay, balingkod, pag wala na akong masaktan na tao, minamamaski yung sa lagubang, tinutusok-tusok ko yan, minamahal. Kasi, kung ako, sadista. Isipin natin yung minamahal, sadista. Hindi ka maligaya pag wala kang nasasaktan. Kaya, manghuhuli ako ng salagubang, minamahal ko yung tinutusok-tusok ko. Isipin po natin yung minamahal. Ngunit ngayon, minamahal, sabi nga po, punong-puno ang dibdib ng pag-ibig. Bakit minamahal? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo narito dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, hindi tayo, sabi nga, ulitin ko, at tayo hindi nagharap na kaligtasan. Ligtas na ako sa relihiyon ko eh. Pag ipinanalangin ako ng aking mga mahal sa buhay, punta ko sa langit. Kung wala ka ng kamag-anak na matira, alangan, may kapitbahay mo, nakaaway mo magpanalangin para sa'yo. Alangan mo ipanalangin ko ng mga lalaki na kadaster. Hindi nila gagawin yun. Kailangan magbayad ka. Ngunit ngayon, minamahal ko, ipagtatrabaho mo ang iyong kaligtasan. May takot at panginginig, minamahal ko. Bakit? Pag naranasan mo yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ayaw mo nang bawalay sa ating Panginoong Hesukristo. Isang tsak na bagay yun, minamahal. Kaya nga po sabi, ano ang bayad ng ating mga sala? At ano ang handong nating Panginoon Jesus? Minamahal ko. Yung bayad ng ating kasalanan, minamahal. Roma 6:23. Basahin po natin. Dito po sa Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. So buhay na walang hanggan, aabutin natin, minamahal ko. So walang bayad ng kasalanan, minamahal. Sa libutan, ulitin ko, ipagpe-pray ka muna. Manalangin ka. Kung yung nagpe-pray nga, hindi ka sigurado kung dadaling ka sa langit. Kung pupunta ka sa, yung nanalangin, kung pupunta sa langit, samantalang sa gawain ng ating dakilang Diyos sa mga. Bago manalangin, nanalangin muna, nakahabagan ng Diyos yung kanila pong ipapanalangin. Ganoon na totoo, minamahal. Kaya nga po, yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos, sumagana sa puso ng manampalataya. Bakit? Minamahal ko. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo nagkaroon ng Pasko, minamahal ko. Hindi naman natin alam yung date, minamahal ko. It is between September up to February. Kung hindi ako nagkakamali, minamahal ko. So, hindi nila alam, minamahal ko yung tunay na araw ng Pasko, minamahal. Kaya sa Kristiyano, tama yung awitin, araw-araw, Paskong lagi. Bakit minamahal? Ha? Bakit araw-araw Pasko? Araw-araw may biyaya man ang Panginoon. Magising ka lang sa umaga na humihinga ka pa. Biyaya yun ng ating dakilang Diyos. Ang iyo ba, minamahal, ang amal lingkod? Bago ako umalis ako sa bahay, inuubo ako. May ubo ako, minamahal. Kasalanan ng mga nagpaputok, minamahal ko, ng lusis at saka minamahal. Nasigot ko siguro, minamahal ko yung 70%. So, may ubo ako, minamahal. Ngunit, ngayon, minawala. Bakit minamahal? Dahil sa ating dakilang Diyos na ipakita kanyang himala, minamahal ko, yun ang hiningi ko. Pinakamamahal ng Panginoon. Huwag akong ubuhin. So, yun po minamahal ko. Ang bayad natin, minamahal ko, ang bumayad sa ating kasalanan, yung Panginoong Hesukristo. Na drama-drama pa ng mga tao sa libutan, minamahal. Drama pa. Samantalang, ginawa na niyo yun 2,000 years ago. At sabi niya, maglingkod lang kayo sa akin. Come to me, all you labor and heavily laden, I will give you rest. Papangahingin ka ng Diyos, minamahal ko, sa masamang buhay.
sa paglalasing, sa pagsusugal, sa pagpupuyat na walang kwenta, minamahal. Dadali ka ng ating dakilan Diyos kung saan ang pagpupuyat man ay may pakinabang, minamahal. Sapagkat meron tayong overnight prayer dito, minamahal ko. Hindi alam ng tao, sabi niya, aksaya lang ninyo ang inyong pag-overnight. Hindi po aksaya, minamahal. Sapagkat may natututunan ka sa salita ng ating dakilang Diyos. Nakikinig ka sa salita ng pinakamahal ko ng mga patutunong kapatiran na siya nagbibigay ng iyong kalakasan, ng iyong pananampalataya. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal ko. Kaya po, ang sabi, minamahal, ano ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, minamahal ko? Roma 5:8. Praise God. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa mga taga-Roma, Kabanata 5, at ang verse po ay 8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, kay Kristo na namatay dahil sa atin. Amen. Isipin po natin, minamahal. Nung tayo makasalanan pa, namatay na ang Panginoon Kristo para sa atin. Isipin po natin, minamahal ko, na ang Panginoong Hesus Kristo, Diyos na makapangyarihan. Pwede niya sabihin, ikaw anak, Andrew, kung ano apelido mo, minamahal ko, ligtas ka na pag pinanganak ka. Hindi, minamahal. Ginawa na niya yun. 2,000 years ago. Siya na nagpakasakit, minamahal. Sabi, ulitin ko, tanongin ko kayo, minamahal ko, kung merong makakasiguro sa papuntang langit, magpapako ngayon. Siyempre, wala. Wala papayag, minamahal ko. Inako na natin dakilang Diyos, maglingkod ka nga lang. Yun ang nais ang ating pinakamalaparo, minamahal. Kaya nga po, ipinagtagubilin na ating dakilang Diyos ng tayo makasalanan pa siya namatay ng dahil sa atin, minamahal. Kaya, hindi po yung relihiyon, minamahal ko noong araw. Hanggang ngayon, namamayagpag pa yun, minamahal ko. Ngunit, ang sabi sa Biblia, kung nabasa nila, minamahal ko, basahin natin, minamahal ko yung Efeso Kapitulo 4, versikulo 11 at 12. Praise God. Dito po sa Efeso, Kabanata 4, at talata po yung 11 at 12. Dito po sa 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. So makita po natin, minamahal ko, wala na yung dati nung araw. Wala na yun. Wala na silang authority. Wala na. Binigay na sa pastor, sa mga ngaral, sa apostoles, ng ating dakilang Diyos. So, yung ibang tao, minamahal ko, yung ating mga kababayan, minamahal ko, holding on lang sila, minamahal, baka sakali mapunta sa langit. Kung mababasa mo ang Biblia, minamahal ko, yung kanilang baka sakali, i-confirm mo na, they are not going to heaven. Bakit, minamahal ko? Iba ang kanilang sinasamba. Ang Diyos natin, hindi natin nakikita. Ngunit ang kanyang himala, nagaganap sa iyong buhay. Kumikilos sa kamay ng ating pinakamahal na panahon sa kanyang mga anak. Makita po natin yun, minamahal. Kaya nga po, bakit hindi tayo magiging masigasig? Ipangaral sa salita ng ating dakilang Diyos. I-share ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Bakit, minamahal? Nais natin ng mga tao, minamahal ko, pumunta sa langit, minamahal. Ngunit ang iba, minamahal ko, dahil sila nagninegosyo, ay, makakabawas ng negosyo ito, kinakailangan gawin natin yung panibago. Tandaan po natin, minamahal ko, ang gawain natin dakilang Diyos, noon pa man, pareho hanggang ngayon. 34 years na ako sa gawain natin dakilang Diyos. Hindi nagbago ang pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. May katapangan. Sapagkat may katotohanan, minamahal ko. I will fight for the right. Ang sabi nga ng tao, minamahal ko. Ngunit sabi nga, lalaban ako sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, hindi mo sasabi, minamahal, katulad yung correction sa ating kapatid kanina, walang ibang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Walang iba, kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Siya lamang ang gumagawa ng himala. Huwag po tayo magkakamali, minamahal. Sa ating pagbangkit, minamahal ko. Huwag po natin babanggitin, minamahal ko, yung ang pagdadakila. You cannot give greatness to a great God. Dakilang Diyos. Yun ang kanyang kalagayan. Dakilang Diyos, minamahal. Kaya huwag mo siyang dadakilain sapagkat yun na siya. Dakila na siya. I-correct po natin, isipan natin, minamahal ko. Mali yung pagdadakila. Ang sabihin natin, ulitin ko, minamahal ko,
dakilang Diyos na kaya ang ibang lingkod pag manalangin, opo dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan na aming pinakamal Jesus. Dakilang Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, pinakamamana po nun. Yun po tama, minamahal ko. Pero dinadakila kita Diyos, hindi po. At huwag natin sasabihin, mapagpalang araw. Ni kailanman, hindi nagpapalang araw. Ang nagpapala ang Diyos. Kaya huwag natin babanggitin, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Hindi po bati yun. Pinagpalang araw po para sa inyo. Yung araw pinagpala, sapagkat may Diyos na nagpapala. Amen. Hindi mapagpalang araw. Ulitin ko, minamahal ko, hindi ko na sana mababanggit yun, pero kailangan. Kaya hindi po nagra-rapture, marami pa tayong pagkukulang. Sino ang gusto ng rapture ngayon? Siyempre, may iba. Ayaw pa kasi minegosyo pa ako after 5 years pa. Hindi po minamahal. Pag totoo kang Kristiyano, pag tinanong, rapture mamaya, itaas mo yung kamay. Bakit? You are ready every time. You should be ready every time. Yun ang dapat minamahal. Kaya sabi nga, bagong buhay. Hindi ka na naghihintay na ipapanalangin ka pa. Minamahal ko, ikaw mismo manalangin mo na Panginoon, karapat dapat ako sa bahay ko sa langit. Ang gagawin natin, dakilang Diyos, minamahal ko, dadaling ka sa Diyos, ng Diyos sa langit, minamahal. Isang tsak na bagay yun. Sabi nga po sa sanlibutan, walang katiyakan, ngunit sa atin, minamahal ko, bagong buhay. Ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Nariyan, minamahal, sabi nga po nung araw, minamahal, nung kami, may palaro ng konti, pag yung bagong taon, January 1 na yun, minamahal ko. Lahat ng laman ng coin purse, naroon na lahat, minamahal ko. Lumipad na lahat. Pati yung mga 20 peso bill, kahit na 50 peso bill, naroon sa lumilipad na. Kasi, tuwan-tuwa sila, minamahal ko. May umuulan na lang pa ng pera. Nung araw yung minamahal ko, iniipon pa yon. Ngunit ngayon, napakabuti ng ating dakilang Diyos, minamahal. Tandaan po natin yung ating pong pagkakaisa, minamahal ko. Bagong buhay. Sabi nga po, tinanggap na natin yun nung ating pong tanggapin ang pinakamahal pa sa Kristo, minamahal ko. A new life. Kung gusto mo na maging maligaya ka, ipamuhay mo yung salita ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ibalingkod katulad ng ibalingkod, minamahal ko. Wala akong inaasam, minamahal ko. Wala akong hinihintay, kundi bigyan ako ng kalakasan, kalusog ko ng pinakamahal pa noon, at panampalataya na makaabot ako sa langit. Yun lang po, minamahal. At sabi nga po, yun lang aking beloved daughter na nagdadrive para sa akin, minamahal ko, yun na lang naghihintay, minamahal. Yun na lang. Sabi ko na sa mga minamahal, sabi ko, lahat ng iniwan ng mami mo sa'yo lahat, wala akong pakialam. Wala akong nanasahin pa, mga minamahal. 70 ako noong December 15, minamahal ko. Going to 71. Ngunit sabi nga po, habang ikay naglilingkod sa atin, dakilang Diyos, bibigyan ka ng kalakasan ng pinakamahal na Panginoon. Alam mo, minamahal, kung mag-text back ako at sasabihin ko, pwede po ba sa inyo, iba niyo ibigay dahil hindi mabuting pakiramdam ko. Pagka Kristiyano kami naman, lahat ng pakiramdam mabuti. Sapagkat on the way, ano man ang mangyari? Sa piling ka ng ating dakilang Diyos. Sabi nga po, yung balingkod. Alam ni Colonel Kapalan yun. Ang umuurong, binabaril. Umaatras. Ang umaatras, binabaril. Bakit? Hindi ka na lalaban eh. Umatras ka na. Pagka Kristiyano, sugod na sugod. Basta sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Gagamitin mo yun. Sabi nga po, wala kang katatakutan. Bakit? Libong anghel ang nagbabantay sa'yo. Diyos na makapangyarihan ang may hawak sa iyong kamay. Dadaling ka ng Diyos kung saan tama. Hindi kailanman, hindi ka magkakamali. Ang desisyon mo, tama. Sapagkat ang Diyos, binamahal ko, hindi kailanman, hindi siya nagkamali sa pagpili sa iyo. Kahit na ikaw ng pinakamasamang tao sa buong daigdig, papapaliitin ka ng ating dakilang Diyos. Pagpapalain ka ng pinakamamarapon, pangako niya yun. Maghintay ka lang sa tamang panahon. At isang tsak na bagay, aagos sa iyo ang pagpapala na kahit na hindi mo hiningi, ipagkakaloob ng pinakamamahal na Panginoon. Yun po totoo minamahal. Kaya nga po, nabasa natin yung pastor, binamahal ko. Mangangaral. Wala nang among ngayon, minamahal ko. So,
God was manifest in the flesh. Ipinakita na natin sa nagkatawan tao, minamahal. Ngunit yung minamahal ko, yung hindi tinanggap ng tao, minamahal ko. Ang tinanggap nila, minamahal ko yung gawa, yung drawing, yung kanila sinamba, minamahal. Ngunit ang Panginoon Kristo, nung siya po, minamahal ko, ay bumaba din sa lupa. Anong ginawa sa kanya? Ipinako pa sa krus, minamahal ko. Dinuraan pa. Bakit? Ikaw ang nag-cause ng kaguluhan. Sabi nila, minamahal. Ngunit sa atin, minamahal ko, saan ka nakakita ng church na nagkakagulo, minamahal? Meron lang siguro iba ginagamit. Pero hindi lahat minamahal ko sapagkat nang nais lahat. Pag napadako ko na sa itong gawain ng ating dakilang Diyos, ang halapin mo, kaligtasan. Ha? Hindi yung ikaw. Sapagkat pagka ikaw, ang hinanap mo, sabi, hindi ko makikita rito. Nasa labas, maaari. Ngunit habang hindi ka lubusang sumusuko sa ating dakilang Diyos at nagpapakumbaba, ikaw pa rin yung dati. Tandaan po natin, minamahal, ang dadali ng ating dakilang Diyos sa langit ay yung mapagpakumbabang Kristiyano. No? Ang sabi natin ng mga pastor, kahit na 10 taon na nangaral ang salita ng ating dakilang Diyos, pag totoo, pakikinggan ko. Isipin mo, 10 years lang. Pakikinggan ng ating malapal, minamahal ginagawa ng pastor. So, makita po natin kung gano'ng kahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos. So, basa natin, 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, praise God. Ito po ang sinasabi sa unang Timoteo, ang kabanata ay 3 at ang talata ay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong lahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Amen. Puri natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa pagbabasa, beloved Karen. So, minamahal ko, yung kasing Tagalog na Biblia, mas mainam po, minamahal kung gusto natin matuto ng gusto, yung pong English na basahin natin. Kasi hindi po nila maangkin, hindi nila maamin, minamahal ko, na God was manifest in the flesh. Nang ibang inisip siguro, nagsabi na, baka ang sinasabi ang Panginoon Kristo, tao lamang. Hindi nila minamahal ko, ang Diyos ay nagkatawang tao. At magmula sa lumang tipan, iisa lang ang Diyos. So, bakit mo sasabihin, sabi nga na kasi may tumanggap eh. Hindi ba iniwan ng ating dakilang Diyos sa mga seraphim, cherubim, mga anghel sa langit? At sabi nga po, at naroon din ang kanyang espiritu, minamahal. Nung nasa lupa siya, minamahal ko, sino yung nasa lupa? Hindi ba ang Diyos Ama? Sabi ng Panginoon Kristo, ang amang nasa akin, siyang gumagawa ng himala. So makita natin, pwede ba natin ilagay sa isang banga lang ang Panginoon? Pwede ba natin ilagay sa isang lugar? Hindi ba sabi siyang lumalang sa atin? Sa Diyos, walang imposible. Kung saan niya gusto, naroon siya. Kaya sabi nga, maniwala ka kaya, sabi ko na ang Diyos ay sumasa akin. Bakit minamahal? Hindi mo na ako mapagmura. Hindi na, yun ang bulaklak ng dila ko nung araw magmura. Murang Ilocano, Kapampangan, Bisaya, Tagalog, pati yung mura ng Nihongo, yung Hapon na natutunan ko na, minamahal. Ngunit ngayon, minamahal ko, lumalabas sa bibig, praise the Lord, hallelujah. Bakit minamahal? Ang Diyos ay pag-ibig. Dahil sa ating dakilang Diyos na lahat tayo magkaisa, minamahal. If we are going to heaven, choose the right fact. Yung daan na pinapunta, pinalalakaran sa atin ang Panginoon Kristo. Hindi po yung daan na sarili mo. Minamahal, sapagkat pag nagsarili ka ng daan, isa tsak na bagay, baka hindi ka makaabot ng langit. Yun ang isipin po natin, minamahal. Kaya nga po, bagong buhay, minamahal, ay binigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Ulitin ko, hindi mo pinili ang Diyos, kundi pinili ka ng pinakamalapanon. Bigyan mo ito ng kahalagahan. Sapagkat sabi nga po, minamahal ko, habang nasa iyo ang Panginoon Kristo, ni kailanman, hindi ka magkakamali. Huling versikulo, minamahal ko, magandang ating mga awit, ating mga dugtog, minamahal ko. Ang nagbago ng ating buhay ay dahil sa kahabagan ng Panginoon. Dito po sa Aklat ng mga Taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 4. Tayo ngayon nangalibing na, kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Amen.
Purihin natin dakilan Diyos, suminamahal. Na dahil sa kamatayan na Panginoon Kristo, minamahal ko. Na dahil sa ipinanganak siya sa Kalbaryo, sa Sabsaban, minamahal ko. Nagkaroon tayo ng panibagong buhay nung siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang dahilan kung bakit magkakaroon ko ng bagong buhay, minamahal. Hindi ka na mag-iisip. Ang isipin mo kung paano mo palugdan ng dakilan Diyos. Isang tsak na bagay. Yung ating po mga baguhan ngayon, isipin po natin, hindi lang nyo maunawaan pa ngayon, minamahal, ngunit pagtagal, makikita nyo kung gaano kabuti ang dakilan Diyos. Kung sabi nga po, kung gaano kasarap magmahal ang pinakamamahal ng Panginoon. Sabi nga, kasi, kaya lang naman nagtatagal si Brother Fred, kasi preacher yan eh. Hindi po, minamahal. Kahit na wala akong tungkulin. Kung dito ako, bigyan ng kalakasan na walang Panginoon, dito ako. Bakit minamahal ko? Hindi sa tungkulin na bubuhay ang tao, minamahal. Sa Panginoon Kristo. Kaya kung nais na natin dakilin, so dito ka lang. Kaya makita ka lang nagpupuri, okay na yun. Sabi nga, minamahal ko, hindi rin sa pagtayo sa pulpito, minamahal ko. Sa ibang kongregasyon, sikat. Sa ating minamahal ko, ay tinatas natin dito ang Panginoon Kristo. Siyang may-ari ng ating buhay. Siyang, sabi nga po, siyang nangako ng kalakas at kalusugan ng physical pangatawan. Siya po nangako, minamahal ko, ng ating pong kalusugan, minamahal. Kaya, tayo po ito may minamahal ko, aking ginambitahan yung mga